Di ba sinabi na nga, may balm of clean conscience. Kung ikaw naman ay hindi totoo yung mga pinaparatang sa'yo bilang isang public official, eh doon ka na lang mag-find ng consolation. Huwag mo nang idemanda. Besides, kaya nga po, just to show you how protected free speech is when it comes to matters of public concern. Kasi di ba, politiko ka. Opo. Ikaw ay nasa pwesto. Kahit hindi ka nasa pwesto, ikaw ay public figure. Pag may kritisismo laban sa'yo, malice is never presumed if you are a public figure. Ayun. Kung pribadong mamamayang ka, malice will be presumed. The law itself presumes that the malicious, that the derogatory imputation is malicious. Opo. Pero pag public figure, it is the complainant na dapat mag-prove ng malice. Opo. Because ang presumption is that there is absence of malice. Ayun. Ganun yun eh. Kaya nga, ang sabi ko nga, huwag kang magbalat sibuyas. Opo. Di ba? Ang kaso mo ang problema, si Congressman Barbers, hindi naman siya balat sibuyas. Ang nangyari, parang nagtalop siya ng sibuyas. Di ba umiyak? Grabe ha. Mukhang yung mga kalaban ng kasulukuyang administrasyon ay ginigipit. Oh. At tulad nung dati, hindi naman ako magtataka sapagkat nakita naman natin ang panggigipit kay VP Sara, Opo. kay Congressman Arnie Teves, na kung ano-ano. Can you imagine? Yung mga, eto natatawa ko, Jubes ha, Opo. yung mga CPP, NPA at kanilang mga sympathizers, hindi tayo nagre-red tagging dito, ito kumpirmado ito na yung mga communist front organizations, yung mga front groups nila, na yung iba po ay nasa Kongreso. Iyon ay kaalyado ng gobyerno ngayon. Samantalang, yung mga lehitimong politiko dahil lamang lumalaban sa kanila, ginagawa nilang terorista katulad ditong yung meron daw Teves Terrorist Group. Saan namang hinugot na puwet ng Anti-Terrorism Council, yung Teves Terrorist Group? Hindi naman para doon yung anti-terrorism law ginagamit nila. Ang tawag dyan lawfare. Pwede Parang ba warfare. ganun? Wini-weaponize nga nila Yung ba naman, kung totoo man yun, I'm not saying it is, pero even assuming for the sake of argument na totoo, yung may kinalaman ang mga Teves sa pagpatay kay Governor Degamo, those are common crimes, political crimes yun. Hindi po yun terrorist acts. Ginamit nila, bakit nila ginagamit? Kasi may kampangyarihan under the Anti-Terrorism Act na mag-freeze ng accounts, may mag-raid, etc., mag-surveillance. Ginagamit nilang panakot. Yan po ang ginagawa. Ginawa niyan kay Arnie Teves. Ngayon naman, di ba, March 5, 2023, nangyari yung pagkapatay kay Degamo. Opo. Bakit ngayon lang magpa-file si General Torre ng murder charges against Governor Henry Pride Teves? Dahil ba mukhang siya ang mananalo bilang gobernador ng Negros Oriental? O tiradang ganyan style bulok yan lawfare yan ginagawa nilang weapon yung batas na dapat yon, kaya may batas para proteksyonan ng Estado, hindi para usigin ang mga kalaban ng Estado. Ito rin yung same General Torre na naghukay dun sa Kingdom of Jesus Christ. Opo. Ito rin yung same General Torre na sinabi na ng NBI wala namang krimen yung sinabi ni Pangulong Duterte na papatayin niya yung mga senador. Rhetoric lang yon. Nasa init lang yun ang pangakampanya. Kaya, matino talaga Tama ako ng kasasabi ko noon na isa sa mga matino sa gobyernong to, si Director Jimmy Santiago ng NBI. Di ba sabi niya, hindi naman krimen yan pero igigiit nitong si General Torre, pang-asar lang. Eto pa, isa, Sana naman, hindi naman magamit ang NBI dito. Yung sa Cebu Province, Okay. yung kalaban ni Governor Gwen Garcia. Gwen Garcia, kasi merong Viva Hot Babe Gwen Garcia, hindi siya yun Akala nyo, yung from Viva Hot Babes, nag-politiko na at naging gobernador. Hindi po si Gwen Garcia yun. Gwen Garcia ito. Opo. Garcia, may A. Opo. Baka half cousin. Kinapos. Parang yung isa, may kilala ko, kapilid yun Arroyo. Opo. Half cousin siya ni na GMA. Kasi Arroyo naman yun. Kulang. Isa. Anyway. Ito naman sa Cebu Province. Opo.
Nalibasa ang balita ko sa mga kaibigan ko na taga Cebu. Marami tayong mga kaibigan dyan, mga classmates sa law school, sa Ateneo, sa Cebu, na tumataas daw ang rating nitong kandidato ng PDP laban, si Pambari 4. Opo. Dahil nga sa backlash tungkol sa impeachment. Nagagalit yung mga taga roon sa Cebu province na yung mga kaalyado ng administrasyon nagkakaroon ng negativity pagdating sa public perception sa kanila. Kasi hindi maganda ang dating sa mga Cebuano nung impeachment. So, ang nangyayari, nag-solidify yung suporta in favor of PDP laban candidates. At umaakyat sa rating to si Nalilipat Pambari tuloy. 4. Oo. Ito naman, kinakasuhan naman ng cyber libel Ganun ba? ni Governor Garcia. Opo. O ginagamit na naman ang kapangyarihan ng gobyerno. Sana lang hindi magpagamit ang NBI yung sa region doon. Otherwise, talagang nakakatakot ito eh. Lahat ng kalaban nila, kinakasuhan nila. Pag nakasuhan ka ba, attorney, anong mangyayari? Hindi, may kaso ka, Anong mahaharas ka. advantage? Hindi, ang advantage, di lumalabas na may makakatakbo. kasalanan ka, ginagamit sa propaganda ng kalaban mo. Hindi, makakatakbo ka. Demerit pala yun. Hindi naman disqualified ka pa. Dapat may Okay. final judgment Okay. na merong disqualification, either perpetual absolute disqualification or temporary absolute disqualification kung ano man yung krimen na Opo. you will be adjudged guilty of by final judgment. Opo. Pero attorney, nasa ano pa rin, nasa mga tao pa rin ang Oo desisyon. naman, oo naman. Finally, di ba? Oo. Kumbaga, kahit na 10 beses nilang siraan yung tao, kung approve sa kanila yung nagawa ng tao, siguro hindi naman mangyayari yun. Pero ito dirty tricks ito. Dirty Alam naman tricks. natin yan eh. Okay. 'Di ba? Opo. 'Di ba sinasabi naman ng Supreme Court, pag ikaw ay public official, Opo. hindi ka pwedeng balat sibuyas. Yun. Mm. Tama yun. Oo, dapat ikaw ay ini-expect mo na since pinasok mo yung politika, ay magkakaroon ng kritisismo laban sa'yo. Opo. Because ganyan talaga ang demokrasya eh. Opo. Meron kahit sino man ang karapatan na ikaw ay punahin. Opo. Unless it is scurrilous libel na talagang walang katotohanan na. Walang katotohanan. Hindi nakasama sa freedom of expression yon. Katulad ng ginawa ni Larry Gadon, yung pinagmumura si Raisa Robles. Oh. 'Di ba? Alam nyo, hindi ko rin gusto yun si Raisa Robles. I always disagree with her. Pero grabe naman kasi yung ginawa sa kanya na pag-alipusta. Oh, I would not do that kahit I disagree with you. So etong nandito, 'di ba sinabi na nga, may balm of clean conscience. Kung ikaw naman ay hindi totoo yung mga pinaparatang sa'yo bilang isang public official, doon ka na lang mag-find ng consolation. Huwag mo nang idemanda. Besides, kaya nga po, just to show you how protected free speech is when it comes to matters of public concern. Kasi di ba, politiko ka. Opo. Ikaw ay nasa pwesto. Kahit hindi ka nasa pwesto, ikaw ay public figure. Pag may kritisismo laban sa'yo, malice is never presumed if you are a public figure. Ayun. Kung pribadong mamamayan ka, malice will be presumed. The law itself presumes that the malicious, but that the derogatory imputation is malicious. Opo. Pero pag public figure, it is the complainant na dapat mag-prove ng malice. Opo. Because ang presumption is that there is absence of malice. Ayun. Ganun yun eh. Kaya nga, ang sabi ko nga, huwag kang magbalat sibuyas. Opo. Di ba? Ang kaso ang problema, si Congressman Barbers, hindi naman siya balat sibuyas. Ang nangyari, parang nagtalop siya ng sibuyas. Di ba umiyak? Pero attorney, tingin ko naman kasi yung BBM, baka nakikiramdam muna siya. Kaya hindi siya nagkikibo sa mga ginagawa ng Alin? mga ano niya. Ay, hindi. Dapat command responsibility. Dapat the policy is set by the chief executive dahil yung NBI, yung DOJ, yung DILG, yan ay lahat yan under the executive branch. Okay. Kung anong policy niyan, gumagaya lang yan kung anong nakikita nila sa chief executive. Bakit? Because lalong-lalo na yung mga cabinet secretaries, yun yung principle ng qualified political agency. Alter ego sila ng presidente. Extension sila ng presidente. Okay. Yung presidente ang pwede magsabi sa kanila, wag nating i-persecute yung mga political opponents natin. Parehas tayo.
kay kakampi, kay kalaban, pagdating sa mga reklamo, parehas. Hindi nangyayari yun eh. Ito lamang kay Teves. Yung 10 testigo laban sa kanya, ito paulit-ulit kong sinasabi. Kung ordinaryo lamang ang circumstances, nag-recant, umatras, hindi mo napafailan yan eh. Kasi hindi ka naman makakakuha ng conviction, lalo-lalo na ngayon, for some reason, tinaas ni Boying Remulla yung bar na dapat hindi lang probable cause with a reasonable certainty of conviction. Ayun. Na ako nagtataka kasi yung meaning ng probable cause ay may set meaning na yan sa jurisprudence. Anyway, bahala sila. Kung ordinaryong tao yan, hindi pa file yan. Pero ito, final. Kahit alam nila, mahihirapan sila na makakuha ng conviction. Anyway, bahala sila sa buhay nila. But they are wasting the resources of the people. Yun lang. Yun ang mabigat Opo. So, talagang ang nakakatakot dyan, they are bending the law. Katulad yung ginagawa ng Quadcom. Ang problema naman kasi walang nakikinig sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, huwag natin i-impeach yan. The life of one single Filipino will not be improved by impeaching the Vice President. Ano nangyari? Hindi lang na-impeach, yung anak pa niya ang nangunguna sa pag-move ng impeachment. Mismong anak niya hindi nakikinig sa kanya. Anong klaseng leadership yan? Sad naman yun, sad. Nga Pero, sabi nga it's a benefit of the doubt. Hindi. Let's listen to But the I doubt the benefit. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Emiliano Pinlac, iba talaga ang nagagawa ng pera, kayang bayaran kahit kongresista o gobernador ka pa. Pahayag naman ni Dong Mi Campal, vote straight PDP laban para mawala na ang mga tiwaling opisyal lalo na dyan sa House of Representatives na marami ang balat sibuyas. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Shante Bisdak, di lang sila balat sibuyas kundi natumbok talaga sila ng mga DDS vloggers, kaya gusto nila kunyari invite, tapos contempt, at kulong para wala ng babat-icos sa mga kabulastugan nila. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.